Okay, so may sinend akong trade sa Telegram at ito yung BOME USDT. Okay? So, idadissect ko to, pero magkakaroon muna tayo ng history kung paano ko nakuha yung trade ko dito. So, check natin to, ito, tsaka yung dito. Okay? So, makinig. Una, nag 15 minutes muna ako, yung time frame ko. Without plotting any technical analysis, inanalyze ko muna yung chart kung ano yung pinapakita niya sa akin. So, syempre, meron na tayong bias na downtrend. Una na yon. And, syempre, mag-short na tayo. So, ang pinakita niya sa akin dito is ito. 1, 2, and 3. And 3. Okay. So, that time, nandito pa lang yung price. Okay. And dyan ko na alam na mag-short si market. So, ano ba tong structure na pinakita ko? Okay. Dito, pinapakita niya na yung market kung paano siya gumagalaw. Okay. Nagtapos na siya ng isang structure. Another structure. In short, binox mo lang siya. Kinuha mo yung low, high, tas yung low niya ulit, yung nabalikan. Low, high, tas yung nabalikan. Tapos, low, highest, tapos yun. Ito yung take profit natin. So, ang crucial dito is kailangan malaman mo yung dulo nitong market para makapasok ka. Pag di mo na abutan yan, antay mo na lang kung saan babalik si market. Okay? So, himayin muna natin dito. So, 5 minutes. So, kung mapapansin mo dito, kung mapapansin nyo dito, si market is hindi siya randomly na nagmo-move lang. Lagi siyang may binabalikan na price. So, mag-start ako dito sa ilalim. Pullback ang kukunin ko dito. Okay. So, kung mapapansin nyo, dito si market is bumabalik siya sa last pullback ni market. Ito yung last pullback. Ito na yung confirmation ng change of character kasi nababaan siya dito and dyan din babalik si market. Yan, sa area na yan. Okay? So, bakit may ganito, coach? Meron kasing pullback pa dyan sa lower time frame kung bababa ka sa 3 minutes to 1 minute. Okay? Yan yung binabalikan niya. So, dito na tayo. Okay? So, yan yung binalikan niya. Next, punta tayo dito. So, etong structure na to is pinapakita niya yung buong cycle ni market. Ito yung major cycle. Dito, nagsimula, umakyat, tsaka dito nagtapos. Major cycle. Ngayon, ipapakita ko yung mga minor cycle niya within a major cycle. So, balik tayo sa 15 minutes. Unang gagawin mo is i-mark mo yung pullback. So, pag hindi ka pa marunong mag-mark ng pullback, baka mahirapan ka makasunod dito kasi pullback yung basis natin dito. So, click natin to, master candle, baba, taas, pullback, taas, baba, pullback, taas, and low. Dito pala yan. Okay? So, na-identify nyo naman kung bakit dyan yung pullback ko. So, next, itong mga low na to is, yan yung basis point mo kung bakit si market nagre-reverse pa angat. Okay? So, ito, nung tumama siya dito, nag-react siya pataas. Ito, nung tumama dito, nag-react siya pataas. Take note hindi mo kailangan tumama yan kasi it's a zone. It's an area. Tinamaan niya yan. Hindi lang tinamaan yung line, pero it's a zone na tinamaan niya. Kaya siya nag-react pataas. Ngayon, saan yung mga opportunity pumasok dyan? Dito. Yun. Okay? Yan. Dyan ka mag-short. Okay? Kasi maraming tawag dyan. Pwedeng Quasimodo, failure path.
failure swing pattern or polarity, pwedeng breaker block. Diyan siya bumalik para mag-retest, then bumaba ulit. Okay? Yun yung idea. So, next. Bago tayo pumunta dito, papakita ko sa inyo na si market is bumabalik siya sa tatlong confluences. Pwedeng sa order block, pwedeng sa imbalance, and pwedeng sa liquidity. This is a form of liquidity. Okay? Diyan siya bumalik and bumaba. So, bakit dito hindi tayo nakapasok? Makakapasok ka dyan pag pumunta ka ng 5 minutes. Okay? So, ang gagawin mo is kunin mo yung swing lang nito. A and B. Okay? Diyan ka lang papasok. Kukunin mo lahat ng pullback niyan sa 5 minutes. So, tingnan natin. So, ang pullback nito sa 5 minutes, mark natin. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, ibahin natin kulay. Blue. Okay? So, ito yung pullback ni market sa 5 minutes. So, kung papansin nyo, sa 5 minutes, meron ka na ditong market structure shift or change of character. Ibig sabihin, pag nabasag yan, si market is magre-reverse na. Okay? Tandaan nyo ha, this is 5 minutes. Etong nasa baba kanina, 15 minutes to. Okay? Huwag kayo malito sa external tsaka internal structure. This is internal structure. Yung labas, external structure. So, itong 5 minutes, na-break na yung choke niya or yung MSS, meaning gusto na niya mag-reverse pababa. Galing siya sa taas, pababa. So, saan ka pwede pumasok dyan? I-extend mo lang yan dito. Okay? Yan yung sinasabi sa liquidity siya pumasok or sa polarity. So, pwedeng naman tamaan niya yung order block dito, which is valid order block natin yan. Okay? Pasok pa rin. Next. So, nagigets na. So, balik tayo sa 15 minutes. Doon na tayo sa actual chart. So, this is 15 minutes. Ginaya ko lang yung concept na ginawa ko dito based on analysis without plotting any TA. So, pull back ulit. Down, up, down, up, down, up. Next, down, up, down, up, and down. Okay? Yan na. So, kung mapapansin nyo, natapos na niya yung shift dito sa taas. When I say natapos na niya, nakabuo na siya ng 3 cycle, minor cycle. Ito yung minor cycle. 1, hanggang pullback sa baba. 2, 3, 4, 5. So, pwede mo itanong sa akin, Coach, lagi ba yan pinapakita ni market? Hindi. Okay? Diyan matetest yung ability mo na matuto kang mag-adjust sa market. So, yan. So, syempre, valid yung mga lows niya dito. And yan yung pwedeng balikan ni market. So, ang ginawa ko dito is pinasok ko to sa 5 minutes, which is dun ako nag-entry. So, punta ako sa 5 minutes. Kasi nga nasa crucial part na tayo. So, eto na. That time, nandito na si price. Okay, pababa na siya. So, kailangan ko humanap ng entry na pupulbakan niya. Ang pinasok ko dito is etong order block na to. Okay? Yan. Ngayon, yan yung naging POI ko. Pag sinabing POI, dyan lang ako magte-trade pag bumalik si market dyan. Ngayon, bumalik siya, tumapik siya dito. Okay, tumapik yung price. So, imamark ko yan as liquidity.
Okay? Hanggat hindi pa niya nalalagpasan yan, hindi ko i-execute yung trade kasi liquidity yan. Okay? So, nung na-sweep niya na dito, muntik na ako ma-SL dito kasi hindi ako pumasok sa liquidity. Pumasok ako sa order block. So, yan. After niya i-sweep tong liquidity, tsaka na niya kinontinue yung movement niya pababa. Okay? So, ito yung entry ko dyan. So, dito siguro binigyan lang ako ng chance ni market. Okay? Pero may possibility na ma-SL ako dito. Kasi hindi ako pumasok sa liquidity. Okay? Ang pinasukan ko, order block. Tandaan nyo pwede kayong magpumaldo sa order block, pwede kayong ma-SL. Kasi meron pang liquidity dito sa taas. Meron pa dito. Meron pa dito. Meron pa dito. Okay? So, pwede pa siyang umakyat dyan. Tapos mag-reverse. Pero dahil na-sweep niya na to, pinagbigyan niya ako. Tapos yan, bumaba siya. Okay? And na-break niya tong mga low na to. Which nagko-confirm na si market is downtrend na talaga. Pero take note etong setup na to, pwede kang ma-stop loss dito for the future reference. Okay? Possible na ma-stop out ako dyan. Pero siguro dahil si market gusto nang bumaba, napagbigyan yung setup ko. Okay? And yung target natin, yung target ko is yung low lang dito sa ilalim. Okay? Diyan lang kasi yung body nito. Okay? That's almost 6.52 RR. And sa tingin mo, bumaba pa siya, okay lang yan. Wala na tayong pakialam dyan. Ang importante na execute mo tong setup mo ng maayos. Okay? So, pag may bumababa dyan, huwag kayong mafo-FOMO. Lagi nyo antayin yung pagbalik niya sa taas. Okay lang maiwan ka kaysa ma-stop out ka. So, yun lang. If may question ka dito, naguluhan ka sa mga terms and mga in-explain ko kasi medyo dami ko nang sinabi about major and minor external and internal liquidity, MSS, chalk, pullbacks, master candle. So, review mo lang yung YouTube ko and yung TikTok ko, maintindihan mo yan. And pag may comment ka or question, pwede mo kayo message sa Telegram. Okay? So, there.